morning sa inyo lahat. Morning. Meron ba mga absent? Dito sa part na ito meron na. Okay, nagdaan ng dalawang araw na kasi lagi ko naaalala nung ako po ay na-aksidente na bali yun dito. Birthday ko. Ngayon naman, okasyon na naman. So alam naman natin na isa sa pinakamalungkot na lugar ang sementeryo. Dahil diyan po natin pinupunta ng ating mamayapa. Pero ang tutusin, ang pinakamalungkot na lugar, hospital. Nakikita ko yung dami ng may sakit ngayon mula sa plasma, sa pagamutan, hanggang sa Lasal. Buti na lang, mayroong kwarto na available dito sa silang specialist. So may iba't ibang klaseng tao. May mahina, nakasiga lang, tapos naka-dextrose. Hindi pa sigurado kung magkakaroon ng kwarto. Sa dami na may sakit ngayon. At nga, hindi pa kasama yata dyan yung mga inabot ng leptospirosis. So, even yung sakuna na nangyayari sa bagyong Christine. So, nakita natin magmula Bicol, Quezon, hanggang Batangas. Umabot pa siya hanggang Ilocos. So, imagine yung itsura nila ngayon. So, napakalungkot. Pero sabi ko, yung mga Pinoy nag-i-enjoy pa rin kahit pahayan. Kahit pa yung mga bata. Pero hindi ko talaga mag-i-enjoy pag nasa hospital ka. Ang hirap ng nasa hospital. Yung mga nasa cemetery, nakapag-karaoke pa yan. Nakapag-sugal pa yan. May pesta pa yan. So nagkagawa ko pa lahat. Pero sa hospital, malungkot. So kahapon, nasubaybay ako, tumakas ako kahapon. Pero nalibang ako. Hindi ko alam na naghihintay sa akin doon. Napalis na raw yung ihi niya. Nadadali ko dapat sa laboratory. So tinapon na namin. Na masama ang loob. Hindi balik ako. Hindi malalagay. Kasi nagasikaso ko nung kalan. Nawala sa isip ko na. Hinintay ko na yung ginataan. Salaan. Naririnig niya ang salaan. Salaan ang ipasyalam dyan. So, nakikita natin bawat nicho may mga lapid na yan. Tapos, naalala natin yung nakaraan. Even yung necrological service, yung last night, pinabanggit yung mabubuti niyang nagawa. Wala yatang nag-necrological na nagsabi ng walang yayan yung nakalibing na yan. So, ganun din yung aking iyan sa inyo panimula. Sino ba nakakaalam sa Hollywood? Hollywood Walk of Fame. So sila rin may mga lapida. Pero yung lapida na yun, mga buhay at patay yun. Ibig sabihin na ina-appreciate lang ng kanilang ambag contribution sa showbiz. Sa Hollywood Walk of Fame, meron lang mark doon na nagko-consist of 2,800. O to be exact, 2,792 stars. Stars 5-pointed Terrasona New Brass stars embedded in the sidewalks along Hollywood Boulevard and Vine Street in the Hollywood district of Los Angeles. So isang malaking karangalan na mapasama ka doon sa stars na yun. Ibig sabihin, kahit ninununuhan mo na, nandun yung pangalan mo, makikita, nakakasama ka sa nagawaran na magkaroon ng pribilehyo, magkaroon ng recognition. The stars, the first of which were permanently installed in 1960 pa, are monuments to achievement in the entertainment industry, bearing the names of mixed actors, musicians, producers, directors, theatrical or musical groups, even fictional characters and others. So, makita mo nandun yung, basta may ambag sa show business.
Tapos sabi nga, meron din nag-refuse sa karangalan na yun, yung privilege na yun, meron din nag-refuse. Sila raw ay si Julia Roberts, Denzel Washington, Bruce Springsteen, Leonardo DiCaprio, Madonna, Prince, George Clooney, and Clint Eastwood. So, nag-refuse sila sa malagay yung kanilang ron. Kasi hindi naman patay yun, pati kahit buhay yun na, basta nandun yung pumasok ka sa qualification. Tapos ang criteria nun, or qualification, meron kang contribution, professional achievement, longevity in the category, so mahabang serbisyo, in the category of 5 years or more, so minimum 5 years pataas. Tapos, yung pangatlo, contributions to the community. So, even my charity work, so iba't ibang may nagawa kang maganda sa inyong komunidad. And, attendance to ceremony. Ibig sabihin, pag nag-i-install ka at ibibigyan parangal, kailangan nandun ka sa ceremony. Tapos, meron din posthumous awards. Yung posthumous awards, yung mga namatay na. It requires a 2 years waiting period after death. So, after 2 years, bibigay siya yung karangalan kung sa mga namatay. So, ganun po nila kinikilala yung walk of fame sa Hollywood. Pero sa atin, as Christians, lalo na pag sinabing Hebrew chapter 11, it's not a walk of fame. It's a walk of faith. Ang pagpaparangal na ginagawad sa atin ay sa iyong pananampalataya. At inisa-isa yun sa Hebrew chapter 11. Kaya nga haba nun eh. Kaya nga ang tawag yan, Hall of Faith. Kaya sa Christianity, imbis na walk of fame, walk of faith tayo. Unlike sa Hollywood, sa atin naman, in the holy city or in the city of God. Nandun lahat yan. Kaya lagi binabanggit ito, cloud of witnesses. Gaya na sinasabi sa Hebrew chapter 12, verse 1. Surrounded by so great clouds of witnesses. So ngayon, papasok tayo sa ating pag-aaral about sa hall of faith o walk of faith. Kung sa kanila, pag sinabing sa mundo na to ang kalakaran, ewan ko sino nakapanood sa inyo ng 3 Idiots. Yung principal ni Virus, ano ba yun? Ang pangalan niya? Si Virus, yung kanyang magiging manugang, magiging tatay. Yes, yung magiging ano ba yung tawag doon? Tatay ng mapapangasawa mo. So, ang kanyang prinsipyo, kaya nga meron nag-isay doon, ang prinsipyo niya, kasi, lagi ka dapat number 1. Kasi yung number 2, nakakalimutan na ng tao yun. Kaya sa mundo, lagi kailangan, kung gusto mo magkaroon ng legacy, kailangan ikaw yung number 1. So, sino ang number 2 ni, yung golden boy natin? Si Yulo. Sino yung number 2? So, yun yung sinasabi ni Virus. Pag number 2 ka, nakakalimutan ka. Pero pag number 1 ka, hindi ka makakalimutan. Yun yung walk of faith nila. Kaya strive for the great number 1. Pero sa atin, hindi tayo after doon. Sinabi ni John the Baptist, kung gusto mo maging great, you must be the least. Ang principle ng Christians, baliktad sa mundo. So, ang walk of faith natin, hindi yung number 1. Sila yung mga binusabos, tinorture, pinatay, binalangya, minakawan. Marami. At yun ang binanggit sa Hebrew chapter 11. Pero yung recognition na yon, kakaiba sa prinsipyo ng mundo. Yung pinakakawawa, ang pinakaaba, at pinaka-humble, yun ang great sa harapan ng ating Diyos. So, muli kong mabasahin yung Hebrew chapter 11. And samahan niyo po ako sa ating pagbabasa. Muli,
sa Hebrew chapter 11, verse 1 to 40. Buuin na natin. Pero ang aking gist na verse 39 and 40, doon ang gagaling yung mensahe. Pero mas maganda, basahin po natin. Tinahayaan po kayo na tumayo. Hebrew chapter 11, verses 1 to 40. Now faith is the assurance of things hoped for, the conviction of things not seen. For by it the people of God received their commendation. By faith, we understand that the universe was created by the word of God, so that what is seen was not made out of things that are visible. By faith, Abel offered to God a more acceptable sacrifice than Cain, to which he was commended as righteous, God commending him by accepting his gifts. And through his faith, though he died, he still speaks. By faith, Enoch was taken up so that we should not see death. He was not found, and because God has taken him. Now before he was taken, he was commended as having pleased God. And without faith, it is possible to please him, for whoever would draw near to God must believe that he exists, and that he rewards those who seek him. By faith, Noah, being warned by God concerning events as yet unseen, in reverent fear, constructed an ark for the saving of his household. By this, he condemned the world and became an heir of the righteousness that comes by faith. By faith, Abraham obeyed when he was called to go out to place that he was to receive an inheritance, And he went out, not knowing where he was going. By faith, he went to live in the land of promise, as in foreign land, living in tents with Isaac, and Jacob, who is with him of the same promise. For he was looking forward to the city that has foundations, whose designer and builder is God. By faith, Sarah herself received power to conceive, and even when she was past the age, since she considered him faithful who had promised, therefore from one man, and him as good as dead, were born descendants, as many as the stars of heaven, and as many as the innumerable grains of sand by the seashore. These all died in faith, not having received the things promised, but having seen them and greeted them from afar, and having acknowledged that they were strangers and exiles on earth. For people speak thus make it clear that they are seeking a homeland. If they had been thinking of that land from which they had gone out, they would have had opportunity to return. But as it is, they desire the better country, that is, a heavenly one. Therefore God is not ashamed to be called their God, for he has prepared from them a city. By faith Abraham, when he was tested, offered Isaac, and who had received Isaac shall your offspring be named. He considered that God was able to raise him from the dead, from which, figuratively speaking, he did receive him back. By faith, Isaac invoked future blessings on Jacob and Esau. By faith, Jacob, when dying, blessed each of the sons of Joseph, bowing in worship over the head of his staff. By faith, Joseph, at the end of his life, made mention of the exodus of the Israelites, and gave direction
concerning his bones. By faith, Moses, when he was born, was hidden from 3 months by his parents because they saw that the child was beautiful, and they were not afraid of the king's edict. By faith, Moses, when he was grown up, used to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to be mistreated with the people of God than to enjoy the fleeting pleasures of sin. When he considered the reproach of Christ greater wealth than the treasure of Egypt, for he was looking to the reward. By faith, he left Egypt, not being afraid of the anger of the king. For he endured, seeing him who is invisible. By faith, he kept the Passover and sprinkled the blood, so that the destroyer of the firstborn might not touch them. By faith, people crossed the Red Sea or as on dry land, but the Egyptians, when they tempted to do the same, were drowned. By faith, the walls of Jericho fell down after they had been encircled for 7 days. By faith, Rahab the prostitute did not perish with those who were disobedient, because she had given a friendly welcome to the spies. What more shall I say? For time would fail me to tell of Gideon, Barak, Samson, Jephthah, of David and Samuel and the prophets, who through faith conquered kingdoms, enforced justice, obtained promises, stopped the mouth of lions, quenched the power of fire, escaped the edge of the sword, were made strong out of weakness, became mighty in war, put foreign armies to flight. Women received back their dead by resurrection. Some were tortured, refusing to accept release, so that they might rise again to a better life. Others suffered mocking and flogging, and even chains and imprisonment. They were stoned. They were sawn in two. They were killed with the sword. They went about the skins of sheep and goats, destitute, afflicted, mistreated, of whom the world was not worthy, wandering about in deserts and mountains, and in the dens and caves of the earth. And all these, though commended through their faith, did not receive what was promised, since God had provided something better for us, that apart from us, they should not be made perfect. Tayo po manalangin. Dakilang Ama, kami po'y patuloy ng kapasalamat sa pribileyo sa araw na ito na itinangin ninyo na muli kayo makasama, lalo na sa inyong salita, maging sa inyong presensya. Alam po namin na ang inyong salita lamang ang nagbibigay sa amin ng kalakasan at ng pag-asa ng patuloy sa kabila ng iba't ibang klase ng aming hamon sa buhay na ito na aming kinakaharap. Kaya tulungan niyo kami na maglinaw ang aming isipan patungkol sa inyo at madaig ang pagdidilim ng aming mga isip at ng aming pag-asa dahil sa mga nangyayari sa amin, sa buhay namin at maging sa aming kapaligiran. Alam po namin na sa inyo lamang nagmumula ang liwanag sa aming isipan at sa aming lalakaran. Kaya tulungan niyo po kami na patuloy namin na ituon ang aming paningin, tangi lamang sa inyo. Upang sa ganon, sa aming paglalakad, ay hindi po kami madapa, manghina, o bumagsak man lang. Dahil alam po namin na kami po ay mahina
ngunit kayo po ang aming kalakasan. Ang mundo namin ginagalawan ay madilim, ngunit ang liwanag ay nagpumula sa inyo. Kaya nga po patuloy kami na dumadalangin na kami po ay samahan ninyo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, patuloy na magliwanag sa amin ang inyong salita upang magamit namin sa araw-araw na buhay namin tatahakin hanggang sa muli niyong pagbabalik o sa muli namin pagharap sa inyo. Dalangin po ng bawat sa amin na maabutan niyo kami, na mabuti at tapat lamang sa inyo. Ito po ang aming samtalangin sa tayong pangalan ni Jesus. Amen. So, naalala ko na uli yung ginagawa ng mga churches bago magsimula, magbabasa ng isang chapter. Kasi para sa simbahan lang namin kayo mapagbabasa. Pero sa mga bahay, sigurado, hindi natin magagawa yan. Anong naibigay sa atin sa Hebrews chapter 11? Ano yung paulit-ulit yan? Faith. Pero yung faith na yun, maraming confusion dyan. Yan ba ay noun o yan ay verb? Ang verb ay action word. Ang noun ay anong noun? Name of things, place. Name. Place. Kasi pwedeng yan noun, pwedeng pronoun, yung he, she pronoun yan. Pero makita natin sa ating pag-aaral, ang faith dito, verb, action word. At ayon dito sa ating binasa, makita natin kung paano nila ine-enact yung salitang pananampalataya. Kasi ang nangyayari ngayon, parang pananampalataya. Sabi ng isang church na reform, hindi tinatanggap ng pananampalataya ang isang yung nominal Christians. Alam niyo ba ibig sabihin ng nominal Christians? Yung lip service lang. Sinasabi ni Jesus Christ sa kanyang gospel, lip service, by traditions, mechanical. Pero pag sinabing faith, yan ay verb. Merong sabi nga, merong na movie na Leap of Faith. Ano ibig sabihin? Yung lumang pelikula, Leap of Faith. Ibig sabihin, laging may paghahapang. Pagdating sa pananampalataya, action. Verb siya, may action. Hindi lang sa passive. Kailangan active siya. Kaya nung patuloy yung pinag-aaralan, yung Kristyanismo, halos nangyayari ngayon, ano na lang passive na lang. Pero dito sa binasa natin, buong chapter, actually ang buong chapter na to, dyan lang, sa Hebrew, nilista. At sabi nga, mention and not mention. Tapos imagine pa, yung mga nakabasa nito at pumatak ng 1st century, 2nd century, 3rd century, kung ililista mo yung buhay ng mga martyrs that time, makita mo mas even, mas greater ang nangyari sa kanila compare dito sa Hebrews chapter 11. Kasi mas ine-expect ng author dito na mas greater ang mga New Covenant believers compare sa Old Covenant believers because of verses 39 and 40. Kaya yun yung highlighted sa atin na gist of key verse 39 and 40. Nilatag niya muna lahat. Parang Ezekiel 36. Nung nilatag yung Ezekiel 36 na I will, sinagot ng Ezekiel 37, eto yung valley of dry bones. Dead crop. Kaya kailangan mo ng grace. Nakuha nyo? Ito naman nilatag yung from verse 11 to 38. Tapos na pinag-aralan ko, pinakamaintriga dyan yung sinasabing, they sewn him into two. Sa traditional
ang tinutukoy doon sa Isaiah. It's either na nagtago siya sa loob ng trunk, ng puno, tapos kalimutan ko yung king na yun si Kaya yata yun. So, to, it's either na horizontal, kasi puno, kaya nag-isip ako, bakit kailangan pala lagariin? Yung pala, nasa loob siya ng trunk ng puno, dun sa nagtago. Pero dahil salbahin that time ng hangin na yan, binagari yung puno, kaya nahati siya sa gitna. Meron man nagsasabi, hinati siya ng patayo. Otherwise, ganun pa rin, naging 2 piraso. Imaginin mo yun. Pero nakikita ko ang illustration sa Google, parang nakatihaya siya, nakataas yung 2 paa, tapos nilalagari. Mano-mano. Lagari, mano-mano. Wala pang motor nun. Wala pang ano ba yung tawag yung doon? Yung pangalan ng mga puno. So wala pang ganun. Mano-mano yun. Hila. May tsura nun. Pero pag binasa mo Isaiah, isa sa Isaiah ang pinaka nagtatak sa kanila bilang Old Testament saints. Kasi mga sa Isaiah nang banggit na yung kanyang bibig madumi. Kaya inano ng Lord ng baga para maging malinis ang kanyang. Kasi during that time, ang mga Christians sumasamba sa Diyos. So kung ikaw ngayon ang isa sa mga righteous, kahit righteous ka that time, mag-iiba ang isip mo sa nakikita mo, halos lahat nag-compromise. Kaya ang sabi niya, I have dirty lips, clean lips, pero nilagyan ng baga yung kanyang bibig ng banal na spirit para linisin. So ganun ka-righteous, pero makita mo kung paano sa pinatay. Hila! So, into 2. Yan yung sinasabing pananampalataya. Ang pananampalataya, mga binanggit dito, makita mo yung they offered, ano ba yung mga binabanggit dito? Tingnan natin bakit mga verb. Abel offered. Tapos ano pa? Abraham obeyed. So, with action. Kaya sabi nga, nung nakikinig ako nung sa seminar kahapon, confusing sa magulang yung sa play pala yung nagbabride. Kahit parang gobyerno natin nakaraan din, even ngayon, nagbabride para gawin yung gusto niya gawin. So, bribery ang tawag doon. Pero mali yung sistema na yun. Kasi sa Diyos, hindi sa bribery, rewarding siya. Kasi ang nangyayari, pag bribery, ang focus ng isang tao para sumunod, dun sa object, sa material. Pero ang reward, with or without, may reward siyang hinihintay o wala. After ng kanyang pagsunod. So ang object ng pagsunod mo, yung Diyos. Yung nagutos. Hindi doon sa object mo, doon sa material, kaya ka susunod. Kaya ang sistema ng Diyos, hindi bribery, reward. At ang reward na yon, with or without pa yun, basta obedience. So makita mo, si Abraham obeyed. Kasi ang pag-obeyed niya, nandun na sa settled na sa bansa niya Pero dahil ito yung sinabi ng Diyos sa kanya, ang pinanggalingan ni Abraham, bansa na kung saan walang kinikilala ng Diyos. Pero ang pagsunod niya, kahit hindi niya alam ang pupuntahan niya o hindi niya alam kung anong nangyayari doon, still, Abraham obeyed. Tapos makita mo yung ginawa pa kay Isaac. Yung mga binanggit dito sa Hebrew, lahat po ito action word. Yung faith ay verb. Merong ini-expect sa'yo ang Diyos. Yun yung 2 puntos natin. Merong ini-expect ang Diyos sa bawat isa sa atin na tumanggap ng pananampalataya. Meron siyang 2 puntong tinutukoy sa atin dito sa verses 39 and 40. God has 2 expectations. Una, commendation. Commendation of faith.
Pangalawa, emulation of faith. Sabi sa verse 39, makita mo, all their faith was commended. And even yung ano ba sabihin mo commended? Commendation. Commendation, appreciation. Commendation ay yung admiration. Ang commendation ay recognition. Paano ba ni-recognize si Praise? Si Praise ba ay suma? Manya? Actually, nagulat ako nung graduate yung unang apo ng nanay ko, si Kokay. Nagulat ako, first time ko narinig yung manya. Kasi kasanayan ko, magmula nung high school, naririnig ko yan, magna cum laude, magna cum laude. Pero narinig ko sa lalaki, nag-comment, sabi, magna cum laude. Paano naging magna? Ibig sabihin, nasalitang magna ay, French ba yan? French? O Kasi yung salitang cognac, cognac yun. Tapos yung, Garfield, yung kanyang lasagna. Lasagna yun So makita mo, ganun talaga ang pronunciation, right pronunciation. Magna cum laude. So yun po yung commended faith, commendation, appreciation, admiration, and recognition. So maraming verses dito na tinutukoy sa atin na kinikilala ng Diyos ang ating pananampalataya. Hindi pwedeng in vain. Kasi una-una, lalo na sino pa yung mga mas nauna sa akin, na-convert ako sa San Miguel 2006 or 2007. Pero yung mga nauna sa akin, well known sa inyo, yung crown of righteousness. Sino dinidetalye ng mga pastor yan yung putong, yung corona. Alam niyo po yun? 7 crowns daw yun So merong crowns of righteousness, meron ding crown of basta meron siyang 7 crowns. Ibig sabihin, meron recognition, merong reward yung ating pananampalataya. Ang pananampalataya po, yung sinasabi ng gospel, ang mga pagtitiis hanggang sa wakas ang siyang maliligtas. Tapos ni-reward po yan ng mga theologian. Kasi alam na theologian yung high view of God Nagmumula yan sa taas. Because of God's grace. So, ni-reward niya. So, ang mga pagtitiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Ni-reward niya ang mga ligtas. Ang mga pagtitiis hanggang wakas. Nakuha niyo? So, pero yung pagtitiis natin is not in vain. Dahil meron po ditong commendation na tinatawag. Sabi sa Hebrews chapter 39, reading ko ulit. And all this, though commended through their faith. So, nandun yung word na commendation. And all this, yung mention and not mention. Hindi yan makakalimutan ng Diyos pagdating ng huling araw. Kikilalanin niya lahat ng mga pinagtiisan mo, pinagwagahan mo, laban sa different trials, temptation, and test. Ang sabi ni James, consider it joy when you face trials of different kinds. Lahat. Hindi yan makakalimutan ng Diyos.
Sinisigurado niya yan. He will commend your faith. Ang sabi pa rito, sabi sa James chapter 1 verse 12 and Revelation chapter 2 verse 10, it prepares to the crown of life. Crown of righteousness, crown of life. Even yung sinasabi nga magkakaroon ka ng yung pangalan, galing sa Kanya. So, inimagine ko, sabi ko, ano kaya pangalan mo? Ibig sabihin yung pangalan mo dito sa lupa, pagdating dito sa langit, ito yung bibigay ng pangalan sa atin. May sarili kang pangalan, mismong galing sa Kanya. Kasi siya ang nagmamayari sa iyo. So, ina-appreciate ko, ibig sabihin, kung from Adam hanggang sa magulang natin, pag nagpapangalan ang isang tao, ibig sabihin, in possession sa iyo. Kaya yung mga babae, ililipat ang kanyang apelyido sa lalaki kasi under his authority. So, hindi mangyayari yung kahit ilaban pa ng LGBT at manalo sila, hindi babae o tomboy ang magpapangalan sa partner niya, kundi laging sa lalaki yun. Hindi yung mababae. So, yun yung sinasabing crown of life. Kasi siya ang nagmamayari sa iyo, siya ang bibigay ng pangalan sa iyo. This crown is often referred to as the martyr's crown because it is given to those who suffered for their faith, those who died for Christ, or those who were committed to finishing their race of faith regardless of the difficulties they encountered in this life. So, yun ang numero 1 na sinasabi dito sa Hall of Faith na to, magmula verse 1 hanggang 38. Your faith will be commended dun sa last day. Kasi ang hirap nung sino ba yung nagtatrabaho na wala man lang, di ba kahit sa trabaho, nakakatamad yung hindi nire-recognize yung ginagawa mo. Kahit anong pagpupursige mo, ang mabigat, yung iba pa nare-recognize, ikaw hindi. Di ba nakakatampo yun? Tapos ang mabigat dito, yung sinasabi nga, yung sufferings mo, temptations, trials, yung pinagdaanan mo, hindi yan magkakaroon ng walang kabuluhan. Kaya ini-encourage dito ng author, yung sinasabi nga na lahat to, kinommend ng Diyos ang kanyang pananampalataya. Imagine mo, binanggit yung mga pangalan nila isa-isa at lahat ng kanilang ginawa. And even sa author, sinasabi all this para in-pertain sa mga hindi pa nabanggit. At ano ba yung mga hindi nabanggit? Imagine mo, yung 1st century, 2nd century, ano itsura ng buhay ng mga Christians that time? Kaya nga nag-iisip ako sabi ko, 1st century, 2nd century, 3rd century. Pagdating ng century natin, parang petik-petik na tayo. Pero baka dumating ang time, masusubok ulit tayo. Yung nangyari sa Hong Kong at mangyayari sa Taiwan, imagine mo pag naging communist country tayo. Baka susunod, yung ginagawa sa China, bawal ang Bible, bawal na yan. Yung sinasabing hindi na pwedeng visible ang church. Papasok ka naman sa kategory ng Old Testament. Sumasamba sila ng patago. Kuweba. Yun ang hindi ko matanggap. Ang hirap, ang itsura, kung ano yung binabanggit dito at nangyari sa 1st century at 2nd century, pwede na ngayong mangyari uli sa panahon natin. At dyan malalaman kung sino ang tunay na Christians. Ang makapagtitiis hanggang wakas, ang siyang maliligtas. Alam mo, ang kasalanan natin, ang hindi mapaghiwalay tayo sa Diyos. Pero yung pagtalikod sa pananampalataya, yan yung sinasabing kasalanan, wala nang kapatawaran. Yung sinasabing apostasy. Kahit na, sa akin, kahit nag-suicide ka sa simbahan, hindi tatanggapin yan, hindi ka pwedeng libing sa cemetery nila. Pero sa akin, walang kasalanang
hindi napapatawad. Pero isa lang ang kasalanan na walang kapatawaran. Ang tumalikod ka sa pananampalataya at sumamba ka sa Diyos-Diyosa nila. Katibayan na wala kang tinanggap ng pananampalataya mula sa Kanya. Ibig sabihin, ang pananampalataya na meron ka, sarili mong inisyatibo. Bumibitaw. Pero ang pananampalatayang galing sa Diyos, hindi Kanya bibitawan. Kasi yung grace ay sufficient para mag-prolong ka at matapos mo, mapinish mo yung grace. And that's grace because of Christ's works. So bilang hamon sa atin, kung kinikilala ng Diyos ang pananampalataya sa ginawa mong paglakad sa buhay na ito, tinuturo lang na inahamon tayo, ang pananampalataya ay gumagawa. Ang pananampalataya hindi sa passive. Ang pananampalataya ay pinahayag in action, in activities. Hindi dapat makita sa isang church na ikaw ay nominal Christians. Ako Christians. Magugulat ka sa opisina mo, hindi mo nakita yung pananampalataya sa kanya. Pero he profess that he is a Christian. Ang mabigat pa, pag nagkakaroon kami ng discussion, lalo na kahapon kay Makmak, senators, Christians, pero hindi mo mailaban yung pananampalataya mo sa Senado. Tinatanggap mo yung kultura na iniwan ng isang tao na ito. Dahil lang sa sinasabing yung allegiance. Ang allegiance natin walang iba sa Diyos. Doon tayo dapat naging loyal. Wala na pong iba. Kasi yung tao na yun, hindi naman siya tagapagligtas ng kaluluwa eh. Kahit yung taga-Davao, hindi naman siya tagapagligtas, hindi naman siya yung namatay para sa iyo. Hindi naman siya nangako para sa iyo. Bakit ka magkakaroon ng allegiance and loyalty sa mga tao na to? Hindi nga nakilala ang Diyos eh. Ang nasa isip ng impyerno, ang impyerno ay lugar ng mga tao nakaranas ng injustices. Even yung ating Presidente Rosa sa impyerno, isa ang sabi, taga-cutics niya lang si Satanas. Maniniwala ka sa mga tao na to, hindi nga kilala ang impyerno at langit, hindi nga kilala ang Diyos. Tapos yung ibibigay mo yung loyalty sa tao na to, ang mabigat yan, as a Christians, hindi mo kayang i-define. Binabanatan mo yung pananampalataya mo, hindi mo pa rin kayang i-define yung tinuturo ng mga tao na to. Ang linaw-linaw ng turo, si Kristo ang namatay sa iyo. At ang buhay na ipinangako na sa iyo, hindi yung buhay na to. Kasi kung buhay na to lang ang inaasahan mo, pinakawawa ka na. Kasi hanggang dito ka lang. At pagkatapos niyan, habang buhay kang pinaparusahan. Sa impyerno. Kala nila yun si Satanas lang ang pinaka-hepe sa impyerno. Ang Diyos, kahit ang Diyos din na lumikha ng impyerno. Hindi si Satanas ang hepe ron. Siya lang yung warden. Pero ang Diyos pa rin, ang hepe, ang pinaka-boss ng impyerno. Kasi kahit nandun ka na sa impyerno, naluluwalhati pa rin ang Diyos. Pinakikita pa rin sa mga tao din na nampalataya kay Kristo na ang Diyos pa rin ang nagsasabi na ito ang tunay na buhay. Ang Diyos pa rin nagsasabi na lahat ng sinabi niya, totoo. Habang nabubuhay ka. Kaya nga every time may tinuturo. Yung impyerno sana, kala nila lugar lang yan. Di po. Ang impyerno ay simbolo ng wala ng presensya ang Diyos sa buhay mo habang buhay. Abandon. Imagine mo, yung magulang mo lang namatay eh. Piling mo na, abandon ka na. Ulila ka na. Eh yung Diyos pa sinasabi, panahon pelikula ni Nora Honor, ano ba yan? Ilang araw yung nawalan Diyos. Imagine mo, sa epic ng Korea, pag nawala ang araw, wala na yung buhay. Diba? Takot na takot sila pag nag-eclipse na. Kasi yun yung buhay nila.
So vitamin ka yung pakiramdam ng taong wala ng buhay. Yun ang impyerno, wala ng buhay. Nag-i-exist ka pero wala kang buhay. Nakakaranas ka ng parusa pero hindi ka nauubos. Binabalik mo ulit, faith works. Faith is not passive. Faith is active. It expresses in activity or in action. Abel offered, Enoch walked, Noah built, Abraham prayed, Isaac blessed, Moses refused, Joseph instructed, Joshua fought, Rahab received, Daniel prayed. In action. Ang pananampalataya ba ay in action para sundin ang utos ng Diyos? Or still, ang pagiging Christian mo, adorno lang na ikaw ay religyoso. Parang tag lang. Meron kang t-shirt at meron kang pantalon, Levi's ang suot ko. Ikaw naman yung naglalakad ngayon, Christian ako. Passive. Nominal. Pero sabi rito, ang pananampalataya is not passive. It is active. Ano ang iaasahan mo na reward kung madalas sa buhay mo, kino-compromise mo ang salita ng Diyos? Iko-compromise mo sa negosyo. Iko-compromise mo sa relasyon mo. Iko-compromise mo sa trabaho mo. Alam mo, ang problema sa ating mga Kristiyano, sinasabi natin Christian tayo, pero hindi natin ang mahal ng Diyos. Ang mahal mo lang, yung mahal mo sa buhay at ang sarili mo. Bakit tayo nagko-compromise? Kasi mahal natin ang sarili natin, more than God. Bakit tayo nagko-compromise? Kasi mas mahal mo yung mahal na tao mo, mahal mo sa buhay, kaysa ang Diyos. Kaya mo kino-compromise yung salita ng Diyos, yung pananampalataya. Everything, we compromise. Kasi sabi nga ni John MacArthur, na-open ka sa message ng Diyos. Bakit? Buong buhay mo, ino-open mo rin ang Diyos. Sa ginagawa mo, ang tunay ba ng pagmamahal ay pagmamahal na higit para sa nakikita mo? Reward and bribery, mas blessed ka kasi doon nakakatanggap ka ng object. Ang focus mo na yung object, hindi na yung nagbigay. Yan ba yung pananampalataya? Diba, hindi talaga makakuha ng magandang mensahe sa Diyos. Kasi sinner tayo. Si Kristo ay stumbling block. Ano ibig sabihin? Katitisura mo siya kasi every time na binabasa mo para si Pablo ang salita ng Diyos, lalong naglilinaw sa iyo ang pagkakasala. Naglilinaw sa iyo yung mga bagay na hindi in obedience sa salita ng Diyos, sa pananampalataya. More on disobedience tayo. Marami nang pinatunayan ng Diyos sa atin. Yung mga bagay na minamahal natin, trabaho, negosyo, pwede mawala yan. Pagpapatunay lang na yung focus ng ating buhay, yung focus ng ating priority, hindi siya eternal. Mawawala siya. Even yung memory mo dito sa lupa. Nakarating ka rito, nakarating ka doon, nakatikim ka niyan, nakaranas ka nito, nagkaroon ka nito. Hindi yan makakarating sa ikabilang buhay. Borado yung memory mo. Ang magkakaroon ka lang, lahat focus tayo sa Shekinah glory, sa kalulatian ng Diyos. Kaya aawit tayo ng banal, gaya ng mga angels. Kasi yun lang ang maiiwan sa atin. Yung mga nandito, maiiwan dito yan. Hindi yan makakarating doon. Nakarating ako ng almost 90% ng buong mundo na to. Jet setter ako. Hindi yan makakaabot doon. Yung mga tinulungan kong ganito, pilatong ko. Hindi makakarating doon yan. Yung memory hindi yan aabot doon. Hindi yan commended. Ang commended lang ng Diyos, yung lahat ng obedience mo na ginawa mo, nag-sacrifice ka, just to obey. Yung magandang karir mo, maiiwan dito yan. Kaya nga laging tinuturo yan, mawawala yan. Kasi hindi yan madadala doon. Hindi sa achievement. Even yung mga anak mo, pagdating sa abulang buhay, hindi siya achievement.
Kasi lahat tayo doon magkakapatid, ibig sabihin lahat tayo accountable individually sa Diyos. Pero lahat yan, sabi, magiging accountable lang yan as a brother and sister dito sa lupa. Kasi yung mga dapat mong gawin na inuutos, ginawa mo ba o hindi? Doon ka na accountable. Like Abraham in our faith may take us on a journey of not knowing where we were going. But by faith, he began yung leap of faith. Biruin mo, pupunta ka sa isang lugar na wala kang kasiguruhan. Takpan ng mata mo, ibabiyahe ka ng 5 oras, tapos bubuksan ng mata mo. Makikita mo paligid mo. Aalamin mo kung saan ka napunta. Si Abraham, ganun din. Ang pinanguwakan niya lang yung salita. Para bang mga dinala sa pogo, kinidnap. Ang pinanguwakan lang yung salita. Walang kasiguruhan. Ganun din si Abraham, pero mas better na sinunod niya ang Diyos sa kanyang salita. Ganun din tayo as a Christians. Ganun po ang pananampalataya. Nagtitiwala ka sa tao na nagbigay sa iyo ng utos para sundin. Ang pananampalataya parang isang magtatay yan eh. Matagal lang ibinigay sa akin illustration nito ng mga pastor na napakinggan ko. Pero totoong buhay din siya. Meron kang anak. Meron kang tatay. Sabi natin si Jason, saka sino ba yung anak mo lalaki? Imaginin mo, makadad yan, makatatay yan. Nasunog yung bahay mo, nasa 3rd floor kayo. Nasunog na yung 1st floor and 2nd floor. Naiwan yung bata, si TJ sa taas, 3rd floor. Malapit na umakyat sa 3rd floor. Ngayon yung tatay galing sa labas, sa malayo, tumakbo kasi nasusunog niya. At yung time na yun, merong andam nyo ron na hindi makikita ng bata sa taas kung nasa ng tatay niya. Pero naririnig niya lang yung boses. TJ, tumalong ka rito. Tumalong ka. Aabutin ka rin ng TJ kung tumalong ka rito. Pag pinagana ng bata yung kanyang isip, yung kanyang pananaw, yung kanyang nararamdaman, naririnig. Given na yung naririnig, boses ng tatay niya. Kumpirmado niya, boses ng tatay niya si Jason. Pero hindi niya nakikita kung siya sa babagsak. Tingin mo, tatanong yung bata. Ikaw, tatanong ka. Pag tumalong ka, that's faith. Pag tumalong ka, that's faith. Ganon din ang Diyos, ganon din si Abraham. Pumunta sa isang lugar na walang kasiguruhan, hindi niya nakikita, hindi niya mararanasan, pero sumunod siya. And that's faith. Ang kaso, prinsipyo ng mundo, what you see is what you get. Diba? Kailangan mo muna makita at maranasan bago ako maniwala. Pero yung Diyos hindi. Ang commendation niya, doon sa kabilang buhay, pagdating niya, doon yung rewarding. Pero kung aasa ka doon sa reward na, after nito, matanggap ko to. Kaya yung iba, ang focus na nila sa material. Kasi, bless ako. No! Ang sinasabi, blessings to come. Sa kabilang buhay, hindi material. Pag material ang expect mo, blessing to, tinanggap mo sa Lord kasi meron akong ginawang maganda meron akong ginawang mabuti. Mali ang focus mo na rewarding. Ang rewarding, sabi ng gospel, kung ang tatay mo, ang magulang mo na makasalanan, nagbibigay sa iyo ng itlog na mabubuting bagay, how much more yung ating Ama na nasa langit? Ibibigay niya Holy Spirit, ang ibig sabihin eternal. Hindi nasisira, hindi perishable, imperishable ang ibibigay niya sa iyong blessing. Mali ang focus mo pag ang blessing na nalaalam mo, na nalaman mo, perishable. Ang blessing imperishable. Sana ganun din tayo bilang hamon sa atin. Ang pananampalataya natin na binigay sa atin, kino-commend, not in vain, ine-recognize, na-appreciate
Ang sabi, nagbigay ng talents, ganito, ina-expect niya. Even one lang ang talent, hindi tayo pare-paras ng talent. Merong isa, merong 10, may 100. Pero at least, na doble. Ang sabi ng Lord na doble. Magkakaiba tayo, ibig sabihin, nag-multiply. Nagkaroon ng addition na double yung talent mo. Nag-increase. Hindi yung paramihan yan. Ang kailangan dyan, nag-increase ang talentong binigay sa iyo. Yung pananampalataya. I-commend niya yan. And pangalawa, yung sinasabi nga na emulation. Yung word na emulation. Ang emulated faith, ibig sabihin yung progression. Ang ginamit ko na na emulate from the word may little difference sa imitate. Sabi ni Pablo, imitate me as I imitate God. Sabi naman ni Paul Washer o ng John MacArthur, huwag mo silang gayahin. Huwag mo silang gayahin sa kanilang pananampalataya. Ang gayahin mo sa pananampalataya si Kristo. Kasi nakadepend lang sila sa grace. May flaws ang kanilang pananampalataya. Pero pagdating kay Jesus Christ, ayon sa chapter 12 verse 1 to 3, focus kay Jesus Christ, the author and perfecter of our faith. So etong Hebrew chapter 11, lahat ng mga binanggit na to, commended ang kanilang faith. First century, second century, third century, commended lahat ang faith. Pero sabi sa Hebrew chapter 12, verse 1 to 3, tinuturo pa rin tayo kay Kristo pagdating sa pananampalataya. Pero ang ibig sabihin, ang emulated faith, ibig sabihin, kung sila, ito yung pananampalataya nila, how much more sa New Covenant Saints. Babalikan ko yung dati nating turo. Ang ibig sabihin ng emulated faith, yung hihigitan mo. Hindi mo lang sila kokopyahin, hihigitan mo. Bakit? Imagine mo, ang sabi ng gobyerno natin, ito yung agricultural system natin. Ewan ko, napunta niyo sa Bicol, sa Ilocos, yung pamaraan ng pagpa-farming. Pero ang farming po ngayon, lahat ng equipments, technology, ibinibigay na, pati yung pagtatanim ng palay. Pati yung sinasabi nga pati nga yung pagpapatuyo ng palay, tinuturo ngayon eh. Dati ang pagpapatuyo ng palay, ilalatag mo sa kalsada. Yung pala, pwede mo palang isampay siya, hindi horizontal, vertical. Gagawa ka lang ng ganyang kahoy, isasampay mo. Kaya hindi nakakalat sa kalsada, isasampay mo lang. Tapos meron din mga binigay na lugar para doon ka mag-drive kahit umuulan. Kasi pag tagulan, problema na pagpapatuyo. So nagbigay lahat ng equipment. Ngayon, dito sa sinasabi ko, bakit emulated faith? They did not receive what was promised. They did not receive what was promised. Ano ibig sabihin ng promise? Ano yung covenant promise? Hindi nila nakita, daranasan si Kristo. Imagine mo, si Moses, saka si Elijah, even si John the Baptist, Old Testament saints, through transfiguration, nakita nila si Jesus Christ, si Moses, saka Elijah. Nakita nila yung promised Messiah. Si John the Baptist naman, nakita niya, this is the Lamb of God during baptism. Pero yung mga binanggit dito, yung mga sinauna, hanggang sa umabot kay John the Baptist, hindi na nakilala kung sino si Kristo. Kailan ba dadating yun? Ang sabi, they did not receive what was promised. At ang promise na yun, hindi lang nila na-witness. Hindi lang nila na-experience si Kristo. Ang mga New Testament saints, New Covenant saints, yung nakaranas ng promise, even yung blessing, yung eschatological blessings. Naalala niyo yung mga binigay ko last time, ayon sa author ng Hebrew? Ano yung promise? Bukod sa nakita natin kung sino si Kristo, na-experience natin, even yung mga witnesses during that time ng New Covenant,
Ano sabi? Na-experience natin yung regeneration, internal renovation. Yung sinasabi nga na ang Jeremiah, ang kasalanan, pinakakasalanan natin sa ating sarili, ang puso natin. Etong pinakahadlang pagdating sa pananampalataya natin kay Kristo. Ito yung hadlang, yung puso. Pero si Jeremiah na rin ang nagsabi sa Jeremiah 31, papalitan niya yung puso natin, yung pinakamalaking problema mo, papalitan ko yan. Nangyari ba sa kanila yun? Hindi. Dahil mangyayari lang yun because yung cross event, hindi pwede mangyari sa kanila yung new covenant kung hindi pa nangyayari yung new covenant through Jesus Christ's blood. Yun yung hindi nila na-experience. Wala silang internal renovation. Meron lang sila yung benepisyo ng propitiation, yung salvation retroactive sa kanila. Ligtas sila because of Christ's blood. Yun lang yung benefits nila, pero yung experience, yung bagong puso, bagong espiritu, na-experience niya ng New Testament saints. Yung sinasabi nga na permanent indwelling ng Holy Spirit. Yun yung new covenant. Ano pa yung eschatological blessing, yung new covenant promise? Knowledge by intimate relationship. Hindi na manggagaling from without, from external. Ang manggagaling na yung knowledge natin from within because of the Holy Spirit. Permanency. Yung sinasabi nga knowledge by intimacy. Hindi nila na-experience. Even si John the Baptist, last Old Testament saints, hindi niya naranasan yung knowledge by intimacy. Kasi after lang ng Pentecost, doon lang nagkaroon ng permanent indwelling ng Holy Spirit sa lahat ng saints. Yun yung promise na hindi nila naranasan. So kaya sinasabi kong emulated faith, sinasabi ng ono, how much more kayo? Sila commended ang pananampalataya nila, pero hindi nila na-experience, naalasahan, o na-encounter yung promise Messiah, even yung eschatological blessings after. Kung ikaw ay farmer, nagtatanong ka ng mano-mano, how much more pag binigay na sa yung makinarya? Magiging katulad pa rin ba ang output mo? O mas mataas ang output mo? Ganun na sinasabi ng author. Kaya nga, Hebrews chapter 12, hindi pa nga dumadaan ang dugo nyo. Bibigay na kayo sa pananampalataya, babalik na kayo sa inyong mga peers, sa inyong community, dahil nadideprive na kayo sa lahat ng bagay at nagkakaroon sa inyo ng persecution and torture. Babalik kayo sa Judaism. Ito na yung grace, babalik pa kayo sa law. So, pakita mo parehas ang tono ng Pauline epistles saka sa Hebrew. Ito na yung biyaya, babalik pa ulit kayo sa batas. At ang sabi pa ng author, Hebrew 11, hindi pa kayo umaabot sa pagdanak ng dugo. Bibigay na kayo sa pananampalataya, babalik na kayo sa dati. Emulation is trying to exceed or surpass someone you admire by striving to master what they accomplish. Ang sabi dito, and all of this commended, pero sa atin, ang sa pagbit naman, emulated faith, emulation, dapat mas higitan pa natin. Sa nangyayari ba ngayon, nahihigitan pa natin? O dahil hindi tayo umaabot sa pagsubok? Actually, ang problema natin ngayon, pag-define ng pagsubok. Sabi sa 1 Corinthians chapter, yung sino nakaalala sa inyo na bibigyan ka ng way out? Wala kang nararanasan na hindi common sa iba. Ang sinasabi ng Pablo, hindi yan unique ang nararanasan mo. Yan ay common. Ano ibig sabihin nun? Hindi.
Huwag kang bibigay kasi ang nararanasan mo, hindi lang para sa iyo lang yan. Common yan sa lahat ng mananampalataya. Imagine yung itsura dito. Ilagay mo yung itsura mo, nararanasan mo sa mga nalista rito at sa mga sumunod pa, 1st and 2nd century. Walang unique. Lahat yun dumaan sa parehas na pananampalataya, pero napagwag yan lahat. At ang sinasabi ni Kristo, unang-una, pag hindi mo idinanay ang sarili mo, hindi ka makakasunod sa akin. Ibig sabihin, kung unang-una natin kalaban, puso, binago na yan. Pero nandun pa tayo sa laman. Ang sabi, kung hindi mo kayang i-deny ang sarili mo, hindi ka makakasunod sa akin. So, ibig sabihin, nagbibigay siya ng tip. Yung nangyayari sa'yo, hindi siya unique. Hindi yan especially for you. Common yan. Ang one thing lang na makikita mo, common denominator, self-denial. Kasi yun ang ginasabi ng author. Hebrew chapter 12, verse 1 to 3. Focus on Jesus Christ. Kasi pagdating sa mga tao na to, pwedeng may flaws pa, pero pagdating sa pananampalataya, si Jesus Christ ang great model natin. Naging tao siya para ma-experience lahat ng naranasan natin. At pakikita niya, kaya niya talikuran ng kanyang sarili just to obey His Father. Yun ang object niya. Yun ang object ng kanyang obedience. Hindi ang mundo na to gaya ng binabandera ni Satanas. Hindi yung mundo na to ang object niya, yung kanyang ama. Bribery system, rewarding system. At ang rewarding system nakabase sa obedience natin sa ating ama. So, yun yung sinasabi ng emulated faith. Sana sa atin, sa Christians, nakita natin all these patriarchs experience trial, test, and temptations. Ang temptation, nagsusulisit siya ng kasalanan. Negative. Pero ang test and trials, nagsusulisit siya ng reward patungkol sa ating faith. Ang nararanasan mo ba? Temptation or trials? Kasi pag hindi yan nag-merit sa taas, ibig sabihin yan ay temptations. Nagsusulisit lang ng kasalanan. Pero naniniwala ko lahat ng Christians under ng different kinds of trials. At ang sabi ni James, consider it pure joy. Ang hirap, ang sakit sa ulo. Sa tiyago, ang sakit sa ulo. Different trials of different kinds. Ibig sabihin, lahat na. Mararanasan mo. Pero consider it pure joy. Parang si Pablo, nandun na sa Pilipos, nakakadena, paas at kamay. Umaawit pa rin ang papuri sa Diyos. Napakasarap makita na isang tao. Imagine mo si Ma'am C. Tumuto ka na eh. Si Nani Eva. Inalis siya yung pananaw. Pero still wala nagbago. Nagpapatuloy ka sa pananampalataya. Pastor Rolly, iikay ka na pero nasigasit pa rin. Yung pa kayong walang diferensya sa inyo, hindi magpapatuloy. O nalilibang ka na, o nahihirati na, o nadadaya ka na ng masaganang buhay na inalok ng mundo na to. Yung depravity mo ba, na-deprave ka sa lahat ng needs, nagbibigay ba siya ng dagdag na pagyabong o paglago ng pananampalataya mo, o lalo kang nangihina sa pananampalataya mo? Tanong, paano mo ginagamit ang lahat ng nangyayari sa buhay mo to? Ang sabi ng isang kalak, ano ba yun? Gawin mo light. Ibig sabihin, ang turo niya, pag tumingin ka sa buhay na nangyari ito, nararanasan mo, nakadepende sa iyo kung paano mo siya dadalhin. Kukunin mo ba siya in a negative side? O kukunin mo siya in a positive side?
That's the point. Kaya sabi nga, consider it pure joy. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari sa iyo, ang sabi ni Pablo, nagkakaroon ka ng marka ni Kristo. Bilang marka, na ikaw ay talaga na kay Kristo kasi lahat ng trials and sufferings and tests. Consider pure joy kasi dumadaan ka sa yung pagdadalisay bilang isang ginto. Nakadepende kung paano mo tatanungin. Pero sinasabi rito ni Santiago, consider pure joy kasi tingnan mo ay na positive side yung nangyayari sa iyo. Ang nangyayari lang, kadalasan, tinitignan mo siya in a negative side. Kita mo si Sarah, puro negative. Kaya siya nagpupusit. Sana makita niya na yun. In a bright side. Alam mo naman ang Pilipino, mas gusto niya yung ina-underdog. Kasi hindi, nini-negative side niya eh. Yung isa, kahit ano sabihin mo, hindi niya magkasalita. Kasi kinoconsider it positive. As a Christians, ganun din tayo. Gawin mo life. Take it as positive. Take it as consider it as a pure joy. They weren't perfect, but they were faithful. Hindi sila perfecto, pero lahat sila ay mga tapat. At ganun ang sinasabi sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 3. Jesus Christ is our only perfect model in life. We should imitate others only in so far as they imitate Christ. Gaya na sinasabi ni Pablo, be imitators of me as I am of Christ. Ganun din ang sinasabi sa 1 Corinthians chapter 11, verse 1, yung sinasabi ni Pablo. Laging si Kristo. Huwag kami. Huwag yung mga celebrity pastor. Huwag yung mga Christians na ininudulo mo. Hindi. Ang tularan mo, sabi ni Paul Wasser, si Kristo ang tularan mo, huwag sila. Siya maging standard mo. Siya maging gauge mo. Siya maging barometer mo sa pananampalataya. Even yung author, sinasabi, kay Kristo pa rin ang focus mo. Fix your eyes on Jesus, our author and perfecter of life. So, yun po yung ating pag-aaral ngayon. Our faith is commended and our faith must be emulated. Kasi ikaw ay covenant, yung covenant inheritors. Hawak-hawak mo yung new covenant promise and na-experience mo ng tunay na mananampalataya. Ibang-iba yan sa Old Testament saints. Pero nakita mo, commended ng pananampalataya nila without that new covenant promise. Yung sinasabi ni Pastor Noel na meron nangyari sa Kulam, nangyari sa Batangas, sa Bicol, hawak-hawak pa lang nila yung stamp ng iyong isang kahon. Isang kahon na galing DSWD na ayuda. Sila, ganun lang sila. Hawak-hawak pa lang nila yung stamp. Ganito na yung pananampalataya nila. Eh, ikaw hawak mo na yung grocery. Naranasan mo na, iubos mo na. Tapos hindi ka pa rin maniniwala sa kanya. Na-experience mo na. Ay, sabi nga rito, emulate their faith. Mas higit ang ini-expect sa atin kasi kargado tayo ng biyaya. Kargado tayo ng biyaya. Galing sa cross yung ginawa ni Kristo para sa iyo. Ang sabi sa Hebrews chapter 12, verse 1 to 2, therefore, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance with the race that is set before us. Tamo paano siya sinagsasabi yung author? Eto ka dapat. Looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before Him, mirahin mo, who for the joy that was set before Him endured the cross, despising the same, and is seated at the right hand of throne of God. Tayo po ay lahat po ay
crowd of witnesses. Even mentioned and not mentioned in Hebrews chapter 11, even the first century, second century, nakasulat po yan sa Paxes Book of Martyrs. Nakasulat yan, yung laging binabanggit ni pastor na si John Huss. Marami pa yun, mga martyrs na yun. Kasi galing sila sa Hebrews chapter 11. Much more ang in-expect sa atin. Covenant, new covenant, promise holder tayo. But Jesus Christ is still our best example above all. So fill our minds and thought of Him, who gives great encouragement in the race believers must run. But the life of faith is not only like a race, but it also a warfare. Hindi lang po tayo tumatakbo sa pananampalataya na to. Nakikipaglaban din po tayo. Expect the worst soon. Pero ang sabi rito, new covenant promise recipient ka. At ang sabi, sasamahan ka niya hanggang sa wakas. At ang sabi sa Hebrews chapter 11 verse 1, siya pa, kalimutan ko ang version. Siya pa, kung nakakaranas ka ng ganitong klase ng pagsubok, hindi ka niya bibigyan ng pagsubok na higit pa sa nakakayanan mo. Yun yung assurance mo. Alam niya kung ano lang yung kaya mo. At sabi, kung aabot ka sa hindi mo na talaga kaya, siya pa ang magbibigay ng daan papalakas. Escape out. Escape out dun sa nararanasan mo. Ang sabi niya, alam niya kung hanggang saan ka lang at kung di mo na kaya, siya pa magbibigay ng daan para makalabas ka dyan sa nararanasan mo. Christian life is not only a race, it is a warfare. Ngayon, nararanasan lang natin ang ekonomiya. Susunod, mararanasan natin warfare na talaga. At ang warfare na yun, kakibat siya ng spiritual warfare. At doon mo makikita, mas biyaya pa ang mamatay sa buhay na to na lumalaban sa pananampalataya kaysa sa tumatakbo sa pananampalataya. Mas mabuti pa ang lumalaban kaysa hinahayaan lang yung kasalanan na namamayagpag sa buhay mo. Mas mabuti pa ang lumalaban kaysa walang ginagawa at tumatalikod sa pananampalataya. Mas mabuti pa ang mamatay na lumalaban dahil sa pananampalatayang palam sa ating Kristo kaysa wala kang ginawa. Dahil isa naman sabi, mas mabuti pa ang buhay na inilaan ng ating Ama kaysa sa buhay na meron tayo dito. At yun yung pangako niya. Kaya siya ay namatay sa krus to give us life. Tayo kumanalaman. Dakilang Ama, kami po'y patuloy ng papasalamat sa inyo sa araw na ito. Tunay nga na alam po namin na pananampalatayang meron kami ay kalaupo ninyo. Dahil kung hindi po ito galing sa inyo, kami na tao na patuloy na nagbabago ay kayang-kaya namin tumalikod sa inyo. Lumayo sa inyo at mamuhay na ayon sa prinsipyo ng mundo na ito ang kagalawan namin. Alam po namin na kayo po ang nagsabi at nagpatotoo na ginawa ng inyong anak sa krus ng Kalbaryo magmula sa kanyang pagsilang sa kamatayan. Ito po ay ginawa niya para sa kaligtasan ng mga pinili niyo. Na siyang magiging recipient ng buhay na wala hanggan na inilalat niyo para sa mga mahal niyo. Kaya lubos po kami nagpapasalamat sa patuloy na mabuting balita na amin nakakinggan at pinibigyan mo kami ng kapamaraanan kung
paano kami mamumuhay at magpaglaban sa pananampalataya na ipinagkaloob niyo sa amin. Nawa, ang bawat sa amin ay tunay nga po na makatapos ng takbuhin na to sa aming pananampalataya. At kayo po nagsisiguro na sana mang laban. Kamo po ay tinagurian niyo ng mortal kakaro, ayaw po sa Roma. At alam po namin, lahat ng ito ay pagpapagilan namin, hindi dahil sa aming sarili. Hindi dahil sa aming kalakasan at karunungan, kundi dahil sa inyong biyaya. Kaya lubos po kami, napakasalamat sa inyo aming Ama. At sa kapangyarihan ng Banal Espiritu, na patuloy po na sinasamahan kami at sa pamagitan ng inyong anak. Kami po ay lubos nagtitiwala na pananampalataya na po, kami po ay sa inyo na mabuti at tapat sa likod niyo hanggang sa muli ng pagbabalik o sa aming pagharap sa inyo. Tumang aming sa kadalangin sa kahit mga Jesus. Amen.